Dominant Protector. Credit to the author. 3,711-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos ng lahat, siya ang miss, at kung nasa panganib si Terence, mapipigilan niya ito. Sa karamihan, malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanilang relasyon, ngunit at least ligtas ang buhay ni Terence. Natural na hindi napansin ni Linden ang maliliit na iniisip ni Natalie. Akala niya ay magugustuhan ng miss na ito ang programang inayos niya, ngunit hindi niya alam na siya pala ang munting senior sister na nag-claim na siya ang nagko-cover para kay Terence. Sa pagtingin kay Terence sa karamihan, malamig na ngumiti si Lindan. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa sila ng pagsubok para sa mga baguhan upang labanan ang pressure. Hindi naman dapat nakakapagtaka kung may nangyari sa test at may mga malas na baguhan ang namatay. Hindi pa ito napag-usapan ni Linden kay Gavin at sa iba pa, ito ay isang kusang desisyon na naisip niya sa mismong lugar, at kaya hindi naibigay ni Leandro at Chengmin kay Terence ang anumang impormasyon ng maaga. Gayunpaman, sapat na ang babalang tingin sa mga mata ni Natalie upang ipaliwanag ang problema. Naramdaman na ni Terence ang nakamamatay na panganib. Kung tutuusin, sa tuktok ng mga nakatagong pamilya sa sekular na mundo, mayroon ng gustong kumuha ng pagkakataong patayin siya. Sa pagkakataong ito, si Linden lang, na hindi naman bago. Gayunpaman, kahit na masasabi niyang may masamang intensyon ang kabilang partido, hindi man lang nagplano si Terence na umatras. May sapat siyang tiwala na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Matapos niyang ulitin ang mga patakaran sa harap ng lahat, pinayagan ni Yunfeng ang lahat ng mga bagong dating ng Welcome Pavilion na pumasok sa mataas na platform at sabay na tanggapin ang pressure test. Sa oras na iyon, ang mga punto ng mga bagong dating mula sa tatlong malalaking pavilion ay tasahin ng hiwalay, at hindi sila makakaapekto sa isa't isa. Ang mga puntos para sa round na ito ng pressure resistant assessment ay mahahati sa dalawang bahagi. Ang isa ay ang mga puntos sa limitasyon ng oras, at ang isa ay ang mga puntos sa pagraranggo. Ang limitasyon sa oras ay upang makita kung gaano katagal ka magtatagal. Kung maaari kang tumagal ng higit sa isang stick ng insenso, makakakuha ka ng 5 puntos. Ang 2 insenso ay magiging 10 puntos, 3 insenso ay magiging 15 puntos, at iba pa hanggang sa ikaw ay magkaroon ng maximum na 30 puntos. Ang tinatawag na ranking at mga puntos ay nakabatay sa iyong ranking sa 3 pavilion rookies. Kung nagawa mong magpumilit sa pinakamahabang panahon at mauna sa ranggo, magkakaroon ka ng 15 puntos. Ang pangalawang lugar ay magkakaroon ng 14 na puntos, at iba pa. Ang huling lugar, ika-15 na pwesto, ay magkakaroon lamang ng 1 puntos. Sa teorya, ang taong may pinakamataas na marka sa segment na ito ay makakakuha ng 30 puntos sa limitasyon sa oras at 15 puntos sa pagraranggo sa parehong oras. Sa kabuuan, ito ay magiging 45 puntos. Siyempre, imposibleng makuha ang teoretikal na buong markang ito. Ang isang ordinaryong tao ay maaari lamang magpatuloy para sa 3 patpat ng insenso. Tulad ng para sa pagtitiyaga para sa 6 na stick ng insenso pataas upang makakuha ng 30 puntos. Imposible naman. Pretentious newbie, I hope you can survive this round. Naghihintay pa ako ng chance para tabusan ang sarili ko. Hahaha. Sa daan, si Tony ay sadyang tumagilid para ipakita ang kanyang biceps, na nagpapakita ng aura ng isang early-stage foundation building expert. Ang tanga na ito ay nakalusot din sa maagang yugto ng pagtatatag ng foundation. Sa gilid, Randolph at nagkatinginan si Hernan na may gulat sa kanilang mga mukha. Bagamat bawat isa sa kanila ay may foundation building elixir, hindi sila tulad ni Tony, na makakakuha ng foundation building elixir mula kay Lindan. Kaya, hindi sila nang ahas na gamitin ito ng ganoon kadali. Ngunit hindi man lang nagulat si Terence. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap na siya ng impormasyon na ang taong ito ay sabay na kumuha ng Foundation Elixir at Foundation Elixir. Kung hindi pa rin niya maabot ang Foundation Stage, isa na siyang tunay na basura. Hindi lang si Tony ang nasa Foundation Stage, naobserbahan din niya sina Harry at Leandro, ang dalawa sa kanila ay nasa Early Foundation Stage din.
Isinasantabi ang lahat ng iba pa, mula lamang sa pananaw ng cultivation resources, ito ay isang matalinong hakbang para sa kanila na kumapit sa makapal na binti ni Lindan. Kasama si Terence mismo, sa loob lang ng isang buwan, mayroon ng 4 na foundation stage disciple sa bagong batch. Ito ay isang bagay na mahirap isipin sa nakaraan. Siyempre, lahat ito ay salamat sa elixir ng pagtatayo ng pundasyon. Ang swerte lang ng taong ito, kahit na matagumpay niyang narating ang foundation establishment, hindi iyon malaking bagay. Hindi mo kailangang isapuso ito, ang pinakamahalagang bagay ay harapin ang pressure test na ito at lumaban para sa isang magandang simula. Gayunpaman, kaligtasan muna, kailangan mong kumilos ayon sa iyong makakaya at huwag kumilos ng padalos-dalos. Babala ni Terence sa dalawa. Siya ay isang makaranasang tao at alam niya na sa ganitong uri ng pressure test, ang isip ng isang tao ay hindi maaaring ihalo sa napakaraming nakakagambalang mga kaisipan, o madali itong magdulot ng mga problema. Sa partikular, sa pagkakataong ito, nahaharap sila sa pressure array ng Law Enforcement Hall. Bilang karagdagan sa karaniwang presyon ng tunay na chi, mayroon ding mahinang espiritual na presyon. Sa ilalim ng dobleng pag-atake ng katawan at espiritu, ang kaunting kapabayaan ay magiging sanhi ng pagbagsak. Walang puwang para sa anumang kawalang ingat, at higit pa rito, hindi nila maaaring bulag na ilagay sa isang matapang na harapan. Randolph at parehong tumango si Hernan. Alam nila kung kailan sila atres. Mahalaga ang mga puntos, ngunit kailangan nilang mabuhay upang labanan ang mga ito. Mayroong 6 na segment sa pagtatasa ng bagong dating. Unang segment pa lang ito, at may oras pa. Pagpasok pa lang niya sa pabilog na plataporma ay naramdaman niya kaagad ang paglubog ng kanyang katawan. Hindi lamang ang kanyang katawan ay nadurog ng isang makapangyarihang tunay na enerhiya, ngunit maging ang kanyang espiritu ay tila biglang nakagapos ng isang mabigat na tanikala. Ang lahat ng kanyang mga ugat ay agad na na-tense up, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay masira anumang oras. Habang pinipigilan ang kanyang espiritu, ang tunay na chi sa kanyang katawan ay nagsimula ring unti-unting tumitigil, na naging dahilan ng pagpisil at pagkawasak ng pisikal na katawan, na lalong nagpapataas ng pasanin sa kanyang espiritu. Naapektuhan ng dalawa ang isa't isa, na bumubuo ng isang lubhang nakakatakot na mabisyo na bilog. Hindi mapigilan ni Terence na mapabuntong hininga ang pressure test na ito ay mas mahirap kaysa sa Hidden House Summit sa karaniwang mundo. Matapos makapasok sa venue ang lahat ng mga bagong dating ng 3 pavilion at maupo, si Yunfeng ay nakipagpalitan ng tingin sa ilang mga eksperto ng Law Enforcement Hall na nakaupo din. Pagkatapos, sinenyasan niya na ang unang joystick ay sinindihan, at ang unang pagsubok ng pressure ay opisyal na nagsimula. Ano man ang antas ng lakas nila, ang pagsubok sa presyon ay palaging isang mahusay na paraan upang subukan ang talento at potensyal ng isang tao, lalo na sa isang malaking hanay na tulad nito na maaaring magbigay ng presyon sa katawan at isip sa parehong oras. Ang talento at potensyal ng lahat ay malinaw na nakikita sa isang sulyap, at madaling matukoy kung sino ang mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay purong pisikal na presyon, ito ay ganap na nakasalalay sa kung ang tunay na chi sa katawan ng bawat tao ay malakas o hindi. Masusukat lamang nito ang lakas ng bawat tao sa kasalukuyang yugto, ngunit hindi nito masusukat ang potensyal para sa pag-unlad sa hinaharap. Sa madaling salita, kahit na ang isang walang kabuluhan na walang tinatawag na potensyal para sa pag-unlad ay maaaring makakuha ng matataas na puntos sa pagsubok na ito ng purong pisikal na presyon hanggat mayroon siyang sapat na lakas. Gayunpaman, sa sandaling idinagdag ang mental pressure sa parehong oras, ang epekto ay magiging ganap na naiiba. Ang pag-asa sa totoong enerhiya ay maaaring makalaban sandali, ngunit kung ang kalooban ng isang tao ay hindi sapat na malakas, sa ilalim ng presyon ng mabisyo na ikot, gaano man kalakas ang tunay na enerhiya sa katawan, hindi ito magtatagal. Ang isang tao lamang na may parehong lakas at kalooban ang maaaring magkaroon ng huling pagtawa sa ilalim ng naturang double pressure formation. 3,712 Para sa mga magsasaka, ang lakas ay maaaring kumatawan lamang ng isang sandali, ngunit ang determinasyon ang susi upang maapektuhan ang limitasyon ng kanilang lakas sa hinaharap. Ang mga may parehong lakas at determinasyon lamang ang makakakuha ng sapat na puntos sa naturang pagsusulit.
Kung hindi, kung ang isa ay kulang sa anumang aspeto, maging ito ay lakas o determinasyon, magiging imposibleng makakuha ng matataas na puntos sa ganitong uri ng pagsubok. Sa ganitong paraan lamang maipapakita ang kahulugan ng pagtatasa ng bagong dating, at ang halaga ng bawat punto. Kailangang malaman ng isang tao na ang bawat puntos na nakuha sa pagtatasa ng bagong dating ay itatala sa archive ng 3 pavilion. Maaapektuhan nito ang antas ng pagkilala sa 3 pavilion para sa bawat bagong dating. Ang halaga ng mga puntos ay hindi lamang nagpasya kung ang isang tao ay maaaring makakuha ng isang kalamangan sa bagong dating na pagtatasa, ngunit ito ay nakaapekto rin sa paggamot na matatanggap ng isa pagkatapos na makapasok sa 3 malalaking pavilion. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang sa 3 malalaking pavilion ay limitado. Pagdating ng panahon, ipapamahagi ba ang mga mapagkukunang ito sa basurahan na may mababang puntos at mahina sa lahat ng aspeto, o sa mga henyo na may matataas na puntos at malakas sa lahat ng aspeto? Ang sagot ay malinaw. Hindi lang si Terence ang nakakaalam nito, lahat ng iba pang mga baguhan ay alam din ito, kaya wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magpabeya. Kinailangan nilang ibigay ang lahat. Kung hindi, hindi lamang siya mawawala sa panimulang linya, ngunit ang kanyang buong karera sa paglilinang sa hinaharap. Matapos ang opisyal na pagsisimula ng pagsusulit, ang lahat ng mga bagong dating mula sa 3 pavilion ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang ng isip upang labanan ang presyon. Para silang nakaharap sa isang malaking kalaban, at lahat sila ay lalabas. Natatakot sila na kahit nakititing na pagkaantala ay mawalan sila ng paa. Gayunpaman, mayroong ilang mga tao na malinaw na mas nakaka-relax kaysa sa iba. Sina Harry, Leandro, Tony, at Terence ay nasa unang bahagi ng foundation stage at pataas. Mas malakas sila kaysa sa mga baguhan na hindi pa nakakarating sa foundation stage, at mas madali para sa kanila ang pakikitungo sa kanila. Kung tutuusin, isinantibi ang lakas ng kanilang tibay ng pag-iisip, silang apat ay makapangyarihan at natural na mas malaki ang puhunan kaysa sa iba. Kung ang tibay ng isip ng lahat ay nasa parehong antas, tiyak na sila ang huling tumawa ng walang pag-aalinlangan. At sa kanilang apat, si Terence ang pinakanapanatag, hindi lamang dahil siya ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ngunit higit na mahalaga dahil nasa likod niya ang Jade Space, na nagpapahintulot sa kanya na mapunan ang nawawalang chi anumang oras. Sa madaling salita, kung ito ay tulad lamang ng tuktok ng mga nakatagong pamilya sa secular na mundo, kung saan siya ay pinipilit lamang ng kanyang pisikal na katawan, maaari siyang umupo dito hanggat gusto niya, dahil ang tunay na chi sa kanyang katawan ay hindi mauubos. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng mas malakas na espiritual na pressure, at isa itong bagong pagsubok para kay Terence. Pero kahit ganon, mas composed pa rin siya kaysa sa iba. Ang loika ay pareho, ang kanyang kapital ay higit na matatag kaysa sa lahat ng iba pang pinagsama. Hindi niya kailangang mag-alala na maubusan ng purong chi, kailangan lang niyang mag-focus sa mental pressure. Ito ang pinakamalaking kalamangan ni Terence sa iba. Sa mga tuntunin ng determinasyon, huwag kalimutan na ang taong ito ay isang malakas na tao na nakipaglaban sa kanyang paraan mula sa secular na mundo. Siya ay kalmado gaya ng dati kapag pinapunan niya ang iba, at palagi siyang lumalakas kapag may nakilala siyang mas malakas. Hindi pa siya umaatres. Paano mawawala ang gayong determinasyon sa iba? Kalokohan. Gayunpaman, habang napanatili ni Terence ang kanyang kalmado, ang iba ay walang kakayahan na gawin ito, at wala rin silang malakas na kalooban na gusto siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang lumitaw ang pawis sa noo ng mga rookie, dahan-daang dumudulas pababa. Ito ay isang senyales na sila ay nagsisimulang magpumiglas. Kailangang malaman ng isang tao na ang Sky Class Full Cultivation Practitioner, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, gaano man sila katindi, o gaano kataas ang temperatura sa paligid, hanggat hindi nauubos ang chi ng kanilang katawan, hinding-hindi nila ipapakita ang pagod ng isang ordinaryong tao. Sa sandaling nagpakita sila ng gayong mga palatandaan ng pagkapagod, nangangahulugan ito na hindi sila malayo sa pagiging mahinang ordinaryong tao. Oo naman, pagkatapos ng kalahating oras ng insenso, ang unang taong umatras ay lumitaw. Isa itong bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion.
Bagamat kalahating oras pa lang ng insenso, nang makalabas siya sa mataas na plataporma, nanginginig na ang kanyang mga paa at basang-basa na ang kanyang katawan sa pawis. Walang gana ang tingin ng lalaki sa likod, ngunit sa huli, mabibigat na hakbang na lamang ang kanyang naisabit at lumipat sa rest area sa gilid. Kung hindi siya tumagal para sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso, nangangahulugan ito na ang kanyang marka para sa pagtatasa na ito ay 0. Ang unang pag-withdraw ay nangangahulugan na mayroon lamang siyang 1 punto sa kanyang rankang. Kung isasama ang dalawang segment, nakakaawa ang score niya sa unang segment. Sa teorya, ito ang pinakamababang bilang ng mga puntos na maaaring makuha. Gusto man ng iba na makakuha ng mas mababang puntos kaysa sa kanya, imposible. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano siya ayaw, ang 1 punto ay isang foregone conclusion. Si Gavin at ang kahabag-habag na si Shekshong, ang dalawang manager ng pavilion, ay naitala na siya, at ibibigay siya kay Harry, ang bagong manager, upang ipahayag ang lahat. Walang paraan para baguhin ito. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, kahit na alam niya magiging isang kaiyahiyang katatawanan siya sa hinaharap, maaari na lamang niyang ipikit ang kanyang mga ngipin at gawin ang parehong pagpipilian. Kung tutuusin, kung nag-overrate sila at nagpatuloy sa pananatili doon, hindi lang sila makakakuha ng mas maraming puntos, ngunit maaari pa silang mawalan ng buhay dito. Hindi ito biro. Pagkatapos ng unang president, sumunod ang pangalawa at pangatlo. Sa oras na inutusan ng Pavilion Lord Yunfeng ang isang tao na sindihan ang pangalawang joystick, ang ikatlong bahagi ng mga upuan ay walang laman na. Sa madaling salita, ang 1/3 ng mga bagong dating sa tatlong pavilion ay hindi maaaring tumagal para sa oras na kinakailangan para sa isang incenso stick upang masunog bago sila ay walang pagpipilian ngunit upang umalis. Ito ay naaayon sa pahayag sa paunawa. Mayroong 6 na segment sa pagtatasa ng bagong dating, at ang bawat punto ay hindi ganoon kadaling makuha. Kahit ngayon, panatag pa rin si Terence, hindi nakakaramdam ng anumang halatang pressure. Nagsisimula na siyang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod sa pag-iisip mula sa pressure, ngunit hindi ito nakaapekto sa daloy ng chi sa kanyang katawan. Ito naman, ay nagpababa ng pressure kay Terence mismo, upang hindi siya mauwi sa isang mabagsik na siklo ng mental at pisikal na pasanin. Alam ng lahat ng mga baguhan, kasama na si Terence, na kapag nagsimula na ang isang masamang ikot, nangangahulugan ito na hindi na sila malayong maalis. Matapos mailawan ang pangalawang joystick, malinaw na naaliw ang marami sa mga bagong dating sa bulwagan. Hindi nagtagal, nagsimula na silang umalis sa venue. Ang ganitong uri ng double pressure torture ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Ang makapagpatuloy sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso at makakuha ng 5 puntos sa limitasyon sa oras ay naging resulta na nasiyahan sila. Dahil alam nilang wala ng pag-asa pang kumapit hanggang sa masunog ang pangalawang insenso, maaari pa silang umalis sa halip na makipaglaban para sa rangkang at puntos. Hindi bababa sa hindi nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Nang sinindihan niya ang third joystick, ang kabuoang bilang ng lahat ng mga baguhan sa tatlong pavilion ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga daliri sa isang kamay. 3,713. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sa 10 taong ito, mayroong 4 na bagong disipulo mula sa Green Cloud Pavilion. Ang bilang na ito ay higit pa sa tumataas na Sky Pavilion at sa malalim na Sekretong Pavilion, na may maliit na bahagi ng kabuuan. Ang 4 na tao na ito ay sina Tony, Randolph, Hernan, at Terence. Maliban sa kanila, may natitira pang 3 tao mula sa pataas na Sky Pavilion at sa misteryosong Pavilion. Malinaw na nagdilim ang ekspresyon ng Pavilion Master na si Yunfeng. Kahit na ang mga punto ng pagtatasa ng 3 malalaking pavilion ay kinakalkula ng hiwalay, ang paghahambing na ito ay, pagkatapos ng lahat, malinaw sa isang sulyap. Kung may magpapakalat ng balitang ito, malamang na isipin ng mga nakatataas na siya ay walang kakayahan bilang Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Pagkatapos ng lahat, nasa kanya ang tumataas na Pavilion's bakang. Kung hindi man lang niya maasikaso ang mga sari-saring bagong dating ng pavilion at pinayagang umakyat sa taas ang mahihinang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, paano niya matitiis ang mga ganoong salita?
Kung may magpapasabog sa bagay na ito, siya, si Yunfeng, ay maaaring maging susunod na Baron, at makakalabas lamang sa kanyang opisina bago matapos ang kanyang termino. Gayunpaman, ang magandang bagay ay hindi nagtagal pagkatapos na naiilawan ang ikatlong joystick, dalawang bagong disipulo mula sa Green Cloud Pavilion ang nanguna upang umatras. Nagdulot ito ng bahagyang paghina ng ekspresyon ni Yunfeng. Ang dalawa na lumabas ay si Randolph sa si Hernan, pareho sila ang cream ng crop sa Sky Class buong Master sa mga tuntunin ng lakas at will, pero malakas pa rin sila sa Sky Class buong Masters level, hindi nila maihahambing sa mga unang Foundation Masters. Para sa kanilang dalawa, kapuri-puri na ang makapagtiyaga ng higit sa tagal ng pagsunog ng dalawang insenso. Ang resultang ito ay mas mataas na kaysa sa iba sa isang antas. Sa oras na ito, biglang tumingin si Linden sa mga master sa entablado, at lahat sila ay walang bakas na tumango. Sa isang iglap, ang dobleng presyon sa ulo ni Terence ay biglang tumaas, higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ang mga taong ito sa wakas ay lilipat na sa kanya pagkatapos ng napakatagal na paghihintay. Kailangang malaman ng isa na walang ganoong bagay bilang pagtaas ng presyon sa gitna ng pagtatasa ng presyon. Sa teorya, ang intensity ay dapat na pareho mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang dahilan kung bakit hindi nila na-target si Terence sa simula pa lang ay dahil si Linden at ang tagapagpatupad ng batas na Hallmasters ay may sariling alalahanin. Simple lang ang dahilan, madali nilang kontrolin ang lakas ng pressure sa paligid ni Terence, ngunit isa pa rin siyang early foundation stage practitioner. Ito ay magiging masyadong kakaiba kung siya ay namatay sa entablado sa panahon ng unang insenso stick. At ngayon, hinog na sa wakas ang oras para masunog ang 3 insenso. Matapos maghintay para sa tagal ng pagsunog ng 2 insenso, kahit isang maagang foundation stage practitioner ay nagsimulang makaramdam na parang hindi na sila makakapit. Hindi masyadong nakakagulat kung papatayin nila si Terence sa entablado. Kapag nabalitaan ito ng mga tao, mapapamura sila sa katotohanan na ang secular na mundo ay gumawa ng mga mababang eksperto, at hindi sila pinaghihinalaan. Matapos masunog ang 2 insenso, biglang dumobble ang presyon. Para akong tumakbo sa isang marathon sa loob ng 20 kilometro at biglang may sandbag na katumbas ng iyong bigat na idiniin sa iyong katawan. Ang kahirapan ay hindi lamang isang simpleng kabuuan ng mga numero upang doblehin, ngunit 10 beses, kahit 20 beses. Kung hindi dahil kay Terence, si Harry at ang iba pang mga naunang foundation stage practitioner ay nakasuka na sana ng isang subo ng dugo mula sa biglaang pag-atake. Baka namatay pa sila on the spot. Sa kasamaang palad, ang kanilang target ay si Terence. Hindi lamang siya isang peak early foundation stage practitioner na nagtatago ng kanyang lakas, ngunit siya rin ay isang malakas na kalooban na lalaki na nakaupo sa Jade Space. Ang pressure na dumobble ay sapat na para durugin ang sinumang baguhan dito, ngunit wala itong magawa kay Terence. Si Terence ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagod mula sa dobleng presyon, ngunit iyon lang. Sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang pag-iisip at ang muling pagdadagdag mula sa espasyo ng Jade, hindi magiging problema para sa kanya na hawakan ang oras para masunog ang 2 insenso. Dahil sa kalmado at nakolektang performance ni Terence, natigilan ang mga masters mula sa Law Enforcement Hall. Si Linden ay nagbibigay pa rin sa kanila ng mga senyales gamit ang kanyang mga mata, na sinenyasan silang atakihin si Terence. Hindi nila alam na nakagawa na sila ng kanilang hakbang, ngunit hindi nila ito ipinakita kay Terence. Talagang may kakayahan ang batang ito. Ang isang baguhan lamang mula sa secular na daigdig ay aktwal na makatiis sa gayong matinding panggigipit sa isang normal na ekspresyon. Hindi katakataka na kahit ang isang young master na tulad ni Linden ay kailangang puntiryahin siya. Ang ilan sa mga master na nagpapatupad ng batas ay lihim na nagulat, ngunit ito ang utos ni Linden, hindi sila maaaring tumigil ng ganito. Pagkatapos magpalitan ng tingin, agad silang nagtulungan upang pataasin ang presyon sa katawan ni Terence sa 3 beses sa orihinal nitong lakas. Sa sandaling iyon, tumaas ang presyon sa katawan ni Terence, at nagsimula siyang makaramdam ng pagod sa pag-iisip. Medyo na-block ang sirkulasyon ng Art of Dragon Mastery sa kanyang katawan, ngunit hindi ito malaking problema. Sa bagay, hindi pa iyon vicious cycle, at kaya pa niyang magpatuloy.
Gayunpaman, habang maayos si Terence, si Tony, na hindi kalayuan sa kanya, ang unang nagdusa. Dapat itong malaman na kasama ang lahat ng nakapalibot na atex at mga gusali, ang pressure formation ng law enforcement hall ay isang natural na pagsasama. Kahit na ang mga ekspertong ito ng law enforcement hall ay maaaring magsanib puwersa upang ayusin ang lakas ng pressure sa ilang lugar, imposibleng maging ganap na tumpak sa isang tao. Ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi maiiwasang maapektuhan. Sa madaling salita, nang ilabas nila ang triple na pressure sa ulo ni Terence, si Tony, na hindi kalayuan kay Terence, ay naapektuhan din. Gayunpaman, ang presyon sa kanyang ulo ay hindi kasing laki ng triple ng presyon, ngunit ito ay doble. Doble ang pressure kay Terence ay hindi malaking bagay, ngunit kay Tony, ito ay nakamamatay. Huwag kalimutan, bagamat siya ay isang maagang eksperto sa foundation stage, kahapon lang siya nakalusot sa tulong ng foundation pill at foundation elixir. Siya ay isang ganap na bagong dating sa unang bahagi ng foundation stage. Kumpara sa ibang Sky Class Masters, natural siyang kumpiyansa, ngunit kumpara sa parehong level ng foundational level, mahina lang siyang noob. Path. Nahihirapan na si Tony, at sa oras na ito, biglang dumobble ang pressure sa kanyang katawan. Natigilan siya at agad na niluwa ang bibig ng dugo. Ang eksenang ito ay agad na naging sanhi ng pagsigaw ng ibang mga bagong dating sa pagkagulat. Ito ang unang bagong dating na napilitang dumura ng dugo ngayon, at isa ito sa apat na unang eksperto sa foundation stage, si Tony. Ito ay talagang isang sorpresa. Matapos dumura ng dugo, si Tony ay hindi nang ahas na manatili pa sa entablado. Nagmamadali siyang bumaba ng entablado sa takot na mawalan siya ng buhay. F***, sinasadya mo ba akong pinaglaruan? Pagkababa ng entablado, ang unang reaksyon ni Tony ay ang pagsumpa sa mga eksperto ng law enforcement hall sa entablado, na nagdulot ng kaguluhan sa mga bagong dating. Sa katunayan, ito ay madadahilan. Pagkatapos ng lahat, ang oras ng ikatlong joystick ay malapit nang matapos. Kung hindi nangyari ang aksidenteng ito, makakatagal siya ng hindi bababa sa 3 joysticks oras kahit gaano pa ito kahirap, at makakuha ng karagdagang 5 time limit point. 3,714. Hindi niya inaasahan na dahil sa biglaang pagbabagong ito, wala pa ring ginawang kakaiba ang panig ni Terence, ngunit siya, si Tony, ang naging pinakamalas na tao. Kakaiba naman kung hindi siya na-depress matapos itong makaharap. Gayunpaman, tulad ng pagmumura niya, ang kawalang kasiyahan ni Tony ay agad na itinaboy ng mahigpit na tingin ni Lindan. Bagamat hindi niya alam ang mga kaayusan ni Linden noon pa man, magiging tanga siya kung sasabihin niyang hindi siya makakapag-react pagkatapos maranasan ito ng personal. Nakahinga ng maluwag si Linden nang sa wakas ay napagtanto ni Tony ang pinakabuod ng problema. Inutusan niya ang mga masters ng Hall of Justice na lihim na targetin si Terence. Ang ganitong bagay ay hindi dapat ilantad. Kung ibinunyag ito ni Tony sa harap ng lahat, ito ay isang malaking problema. Buti na lang, bagamat bobo ang lalaking ito, hindi naman siya ganoon katanga para sabihin sa iba ang lahat. Ang ibang nakarinig sa kanya ng pagmumura ngayon ay pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag, ngunit hindi nila mahulaan ang buong kwento mula dito. Gayunpaman, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki, si Randolph, si Hernan, at ang iba ay masasabi na ang mga salita ni Tony ay tiyak na mayroong maraming nakatagong kahulugan. Bagamat hindi sila sigurado kung ano ang nangyari kay Tony, nang muli silang tumangala sa entablado, na puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Dapat malaman ng isang tao na ang mga matatandang ito ng Hall of Justice ay pawang mga kakilala ni Lindan. Kahit na sinasadya nila siyang puntiryahin, ang kanilang pinakamalaking target ay si Terence, hindi si Tony. Baka nasugatan si Tony dahil nahuli siya sa crossfire. At ngayon na ang unang bahagi ng foundation stage na si Tony ay itinulak pababa, si Terence, na nasa parehong maagang foundation stage na katulad nila, ay mas lalo pang mapipilitin at sa mas mahirap na sitwasyon. Bagamat sinabi na sa anumang segment, kailangang gawin ang lahat para makakuha ng mas maraming puntos, mas mahalaga ang personal na kaligtasan. Huwag ipagsapalaran ang iyong buhay para lamang sa ilang mga punto. Ito ay hindi katumbas ng halaga.
Gayunpaman, bilang mga kasabwat ni Terence, hindi sila makakatulong kahit na mahulaan nila ang sitwasyon ni Terence. Hindi man lang siya mabigyan ng babala dahil makakaabala ito sa kanya at magdulot ng malaking problema. Ang tanging magagawa nila ay ipagdasal na maging maayos si Terence. Kung hindi, maaaring kailanganin nilang maghanda para kunin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, habang ang grupo ay nag-aalala tungkol kay Terence, ang mga master sa entablado ay nagkatinginan ng awkward. Hindi lang nila sinaktan si Terence, ngunit ginawa rin nilang mamatay si Tony sa maling kamatayan. Ito ay talagang nakakahiya. Sa kabutihang palad, sa oras na ang ika-4 na patpat ng insenso ay naiilawan, tanging sina Terence, Harry, at Leandro na lamang ang natitira. Buti na lang at malayo silang dalawa kay Terence kaya hindi sila nauwi kay Tony. 4 na beses ang pressure. Ang presyon sa katawan ni Terence ay muling tumaas, at ang kanyang espiritu ay naging mas pagod. Ang daloy ng chi sa kanyang katawan ay naging mas stagnant, at hindi niya lubos na maharangan ang pressure mula sa labas ng mundo tulad ng dati. Nadagdagan nito ang pasanin sa kanyang espiritu, at sa wakas ay lumitaw ang masamang epekto na nangyari sa ibang tao. Sa pagkakataong ito, kahit na sa Jade Space ay mabilis niyang mapunan ang kanyang chi, si Terence ay nagsisimula ng makaramdam ng pagod. Sa wakas ay hindi na makatagal ang batang ito. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng matatanda matapos mapanood ang performance ni Terence. Gayunpaman, ang pagganap ni Terence bilang isang bagong miyembro ng karaniwang mundo ay sapat na upang mag-iwan ng malalim na impresyon. Sa buong 3 pavilion, kakaunti lamang ang mga tao na makatiis ng 4 na beses sa pressure bilang isang early stage foundation, hindi pa banggitin si Terence na tumagal na ng 3 oras ng insenso. Pagkaraan ng ilang sandali, malapit nang masunog ang ika-4 na patpat ng insenso. Alam ni Terence na hindi na siya makakatagal, kaya nagpasya siyang umalis pagkatapos niyang makuha ang mga puntos. Hanggat pinili niyang umatras sa tamang panahon, kahit ang mga ekspertong ito ng Law Enforcement Hall ay walang magagawa sa kanya. Bukod dito, ang limitasyon sa oras na 4 na stick ng insenso kasama ang mga puntos na nakuha niya mula sa unang lugar ng Green Cloud Pavilion ay malaki na ang halaga. Hindi na niya kailangang makipagsapalaran at humingi ng higit pa. Gayunpaman, nang malapit nang masunog ang ika-4 na patpat ng insenso, nang maisip niyang naabot na niya ang kanyang layunin at pinaka-relax na, ang tunog ng babala ng Jade Pendant ay biglang tumunog sa kanyang isipan. Ang presyon sa katawan ni Terence ay biglang tumaas ng isang malaking halaga, mula sa 4 na beses hanggang 6 na beses, at ito ay tumataas pa rin. Kahit na sa babala ni Jade, hindi handa si Terence sa biglaang pagbabago. Muntik na siyang magsuka ng dugo, pero pinilit niyang pigilan iyon. Oo nga, hindi lang siya ang pinupuntirya ng mga taong ito. Gusto lang nilang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya. Nang makita si Terence na malapit nang masira, lahat ng masters mula sa Hall of Justice ay malamig na tumawa. Ang Young Master Shu ay partikular na nagsabi sa kanila na tretuhin itong mabuti si Terence. Kahit na hindi nila siya direktang pinatay, kailangan nilang saktan siya ng husto. Paano nila siya hinayaang makaalis dito nang hindi nasaktan? Huli na para umatras ngayon. Tila kailangan niyang bayaran ang halaga ng ilang pinsala sa pagkakataong ito. Naisip ni Terence sa kanyang sarili. Gawin man ito sa kanya ng kalaban, kumpiyansa siyang makakapit siya hanggang sa matapos ang entablado. Masasaktan lang siya, at para sa isang tulad niya na madaling magpagaling sa sarili, hindi ito isang masakit na presyo na babayaran. Habang si Terence ay nagpupumilit na bumangon, ang boses ng multo ay tumunog sa kanyang isipan, "Munting brat, kailangan mo ba ng tulong ko?" Natigilan si Terence. Matapos marinig ang sinabi ng multo, ngumiti siya at umupo ulit. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Nagkagulo ang mga tao, maaaring sabihin ng sino mang may mga mata na hindi makakarating si Terence, at maswerte siya kung mapipilitin siyang lumabas ng stage, at ngayon ay babalik na siya sa kanyang upuan. Gusto ba niyang isuko ang kanyang buhay para sa mga katawa-tawang puntong ito? Ang Terence na ito ay may kaunting lakas, ngunit wala siyang gaanong utak. Buhay at mga punto, hindi mo man lang matukoy kung alin ang mas mahalaga. Mukhang kahit na makaligtas ka, wala kang hinaharap. Dapat itong gawin ng ibang mga bagong dating bilang isang babala.
Malumanay na komento ng Pavilion Master na si Yunfeng. Tama ka, Pavilion Master ang Terence na ito ay palaging puno ng kanyang sarili, ngunit siya ay nakarating lamang sa foundation stage 2 araw na ang nakakaraan gamit ang isang foundation pill, at ngayon ay iniisip niya na siya ang pinakamahusay sa bagong batch. Sa palagay ko ay pinipilit niya ang kanyang sarili na manatili sa tuktok dahil ayaw niyang matalo sa Junior Martial Brother Kang at Junior Martial Brother na si Zong din ang naisip tungkol sa maagang yugto ng foundation na si Zong. Meron siya. Sayang talaga ang ating Green Cloud Pavilion na maglinang ng sobrang kumpiyansa na bagong dating, sinasayang ang napakagandang foundation na tableta sa pagtatatag ng walang kabuluhan, nakipaglaro si Gavin at nagkunwaring nanghihinayang. 3,715. Ngumisi si Linden at sinabing, mukhang mabilis kang makakahanap ng tela na balot sa kanyang katawan. Kung ngayon lang siya nakapasok sa labanan, malamang na masaktan lang siya ng malubha. At least, hindi man lang nanganganib ang buhay niya. Pero ngayon, matako siya sa puntos at naupo muli. Imposibleng mag-isip muli. Hintayin mo lang na kolektahin ang kanyang katawan. Naisip niya na ito ay medyo nakakalungkot kung tutuusin, mula sa pagganap ni Terence ngayon, siya ay higit sa lahat ay masugatan ng husto, ngunit hindi papatayin. Ngunit ngayon, bumalik si Terence sa kanyang upuan sa kalagitnaan, hinihiling niya ang kamatayan. Ang mga kasalanan ng langit ay maaaring patawarin, ngunit ang sariling mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Dahil gustong mamatay ng tulala na si Terence, hindi niya masisisi ang iba. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Linden kay Natalie at sinabing, ang tanga na si Terence na iyon ay nang-ahas na guluhin ang ating junior sister Natalie noon, hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ngayon ay sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili at sinusubukang ipaglaban ang kanyang buhay doon. Talagang humihingi siya ng kamatayan, at hindi namin siya mapipigilan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo, sister. Nag-aalangan pa si Natalie kung dapat ba siyang lumabas at iligtas si Terence, at sinulyapan niya ito, ginawa mo ba ito? Hehe, masasabi mo yan. Pero hindi ko siya pinaupo. Gaya nga ng kasabihan ng matandang kasabihan, kung hindi mo hahanapin ang kamatayan, hindi ka mamamatay. Kung hindi siya nakipagtulungan, wala talaga akong magagawa sa kanya. Masiglang sabi ni Linden sa mahinang boses. Kumunat ang noo ni Natalie. Bagamat nag-aalala siya sa kaligtasan ni Terence, naisip niya na dahil ito ang sariling desisyon ni Terence, mas mabuting maghintay at makita. Kahit na hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan kay Terence, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na si Terence ay hindi isang tanga na nag-overestimate sa sarili niyang lakas. Nakapagdesisyon na siya kahit na talagang nagkamali si Terence sa pagkakataong ito, pipigilan niya ito kapag natitiyak niyang nasa panganib ito. Sa oras na ito, ang kahabag-habag na nakatatanda at ang iba ay halos kapareho niya ng pag-iisip. Kung ikukumpara sa Natalie, mas kilala nila si Terence. Alam nila na kung walang tiwala si Terence, hinding-hindi siya magiging walang ingat. Dapat may dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Gayunpaman, kahit na naniniwala sila kay Terence, hindi pa rin nila maiwasang mag-alala. Hindi ito biro. Kasabay nito, si Tony at ang iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay nagsimulang kutsain siya. Sa pag-iisip pabalik sa pagsubok sa likod ng bundok, binyantaan sila ni Terence gamit ang kanyang peking foundation stage na aura, at hindi nila maiwasang magngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Ngayon na si Terence ay humihingi ng gulo, ito ay isang magandang bagay. Si Chengmin lang, na nakatayo sa gitna, ang nanunuya din, pero hindi niya tinatawanan si Terence. Pinagtatawanan niya ang grupo ng mga katawa-tawang katabi niya. Siya lang sa silid ang nakakaalam ng tunay na lakas ni Terence, kasama na ang mga kapwa niya disipulo. Bilang isang taong nakarating sa pinakamataas na antas ng pundasyon sa loob lamang ng isang buwan, paano nila maiintindihan ang ginagawa ni Terence? Pakiramdam ni Chengmin ay parang nanunood siya ng isang grupo ng mga Maya na tumatawa sa isang swan dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili nitong kakayahan. Hindi niya alam na ang lalaking ito ay talagang may kakayahang pumailang lang sa itaas. Kapag nanunuya ka sa iba, ang totoong tanga ay ang sarili mo sa salamin.
Kabaligtaran sa karamihan sa ibaba ng entablado na hindi alam kung ano ang nangyayari, ang mga masters sa entablado ay kinukutya ang pagganap ni Terence, ngunit sila ay nalilito rin at hindi maintindihan ito. Kailangang malaman ng isa na ang presyon sa itaas ng ulo ni Terence ay tumaas ng higit sa 8 beses. Not to mention na baguhan pa lang siya sa early stage ng foundation building realm, kahit itong mga eksperto ng law enforcement hall, feeling nila baka hindi nila ito kakayanin. Kung makakarating si Terence sa kinaroroonan niya ngayon, hindi siya maaaring maging isang tulala. Gustuhin man niyang mamatay, hindi na niya kailangang pumili ng ganoong katangahang paraan para mamatay sa ganitong sitwasyon, di ba? Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpalaglag ng panga ng lahat. Pagkaupo ni Terence, ang kanyang ekspresyon ay naging napaka-relax. Hindi lamang siya nagpakita ng anumang senyales ng pagkadurog, ngunit ang kanyang kutis ay nagsisimula na ring gumanda. Nakakita talaga sila ng multo. Sa sandaling iyon, ang lahat sa madla ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa pagiging pinuno ni Linden, ang grupo ng mga tao na sa una ay tumatawag kay Terence na tulala ay parang mga itik na biglang hinawakan sa leeg, hindi na sila marunong humirit. Tumawa ng malakas si Chengmin kaya sumakit ang tiyan niya nang makitang tulala ang lahat. Talagang karapat-dapat si Boss Terence sa kanyang reputasyon. Anong F***king sampal sa mukha? Kahit na ang isang normal na tao ay masasabi na si Terence ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabigo. Hindi lang iyon, mahusay ang kanyang ginagawa. Nakaupo siya doon na parang nagbabakasyon, hindi man lang nakaramdam ng pressure. Nakahinga ng maluwag si Natalie at ang bitter na kasama ang Terence na ito ay talagang hinayaan silang sumakay sa roller coaster. Pagkaraan ng ilang sandali, sinindihan ang ikalimang patpat ng insenso, at maging sina Harry at Leandro, na hindi naapektuhan, ay hindi na nakahawak pa. Sunod-sunod silang umalis sa entablado, at si Terence na lang ang natira. Nagkatinginan sina Linden, Yunfeng, at ang iba pa, naging berde at itim ang kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Di ba sabi nila papatayin nila si Terence? Bakit biglang naging ganito? Hindi mapigilan ni Linden na magduda kung tinutulungan ba talaga siya ng mga taong ito sa entablado. Kung hindi, si Terence ay nasa kanyang limitasyon, at kung talagang gusto nilang harapin siya, maaari lang nilang ipilit siya. Walang paraan na hinayaan niya siyang manatili ng ganoon katagal. Naramdaman ang pressure na nagmumula kay Linden sa ibaba ng entablado, nagkatinginan ang ilan sa mga nagpapatupad ng batas na hall masters, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at itinaas ang kanilang pressure ng malaking halaga, 12 beses ang pressure. Ito na ang limitasyon ng kanilang kontrol. Kung inilabas pa nila ang paghihigpit, ang kapangyarihan ay lampas sa kanilang kontrol. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na maging sila mismo ay magdusa ng isang malubhang backlash. Wala namang ibang tao sa field, kaya wala na silang dapat pang-alalahanin, kailangan lang nilang tumuon sa kakaibang Terence na ito. Hindi sila naniniwala na ang batang ito ay makakayanan ng 12 beses ng pressure. Sa ilang daang taon mula nang itatag ang Law Enforcement Hall, hindi kailanman nagkaroon ng precedent ng isang maagang eksperto sa pagtatatag ng foundation na makayanan ang ganoong kalakas na presyon. Hindi sa banggitin ng isang maagang foundation establishment expert, kahit isang eksperto sa peak ng late foundation establishment stage ay hindi ito magagawa. Lumipas ang isa pang oras ng insenso, at hindi pa rin kumikibo si Terence. Natural ang ekspresyon niya, at panay ang paghinga niya, wala siyang pinagkaiba noong una siyang pumasok. Lahat ng naruroon ay walang imak. Pulang-pula lahat ng mukha nila sa kahihiyan at galit. Halos sigurado sila na si Terence ay wala sa kanyang limitasyon. Nagkunwari lang siyang papasok sa arena para makipaglaro sa kanila. Malamang nag-e-enjoy siya sa eksena nilang mga tulala. 3,716. Ngunit muli, kahit na naisip nila na nalinlang sila ni Terence, iginagalang pa rin nila siya dahil sa likas nilang instinct na igalang ang malakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang himala na tumagal ng 6 na insenso na halaga ng oras. Hindi nila alam na ang pagpindot sa ulo ni Terence ay hindi lang 2 beses na mas malakas kaysa sa inaakala nila, ito ay 12 beses.
Hindi napigilan ni Linden ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa young master na si Shu, tahimik na nagmumura sa mga law enforcement hall na mga bastard na nasa entablado para sa hindi paglalagay ng anumang pagsisikap. Kung hindi, paanong hindi kakayanin ng napakaraming tao ang isang Terence? Ang mga masters mula sa Hall of Justice, sa kabilang banda, ay namumula lahat halos mabaliw sila ni Terence. Kailangang malaman ng isa na kahit sila mismo ay nahihirapang makayanan ang panggigipit. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon sila ng malaking problema bago bumagsak si Terence. Napakaraming eksperto ng law enforcement hall ang nagsanib kamay upang harapin ang isang bagong dating ng bagong pavilion. Kung hindi nila napatay o napilayan ang bagong dating, sa halip ay nasugatan ang kanilang mga sarili, biro lang kung nakalabas ito. 12 beses na ang pressure ay ang limitasyon na maaari nilang kontrolin, ngunit sa kalmado at nakolektang ugali ni Terence, maaari pa nga siyang maupo rito sa loob ng 1 taon at kalahati, lalo pa ang 2 pang insenso. Nakakita talaga ako ng multo ngayon. Ngayong umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, ang mga ekspertong ito ng law enforcement hall ay nasa mahirap na posisyon. Kaya lang nilang maglakas loob at patuloy na kumapit. Kung hindi, hindi nila maipaliwanag kay Young Master Linden. Kakayanin ba ni Terence ang presyon sa 12 beses sa normal na antas? Kung magkalat ang mga ganyang salita, hindi lang walang maniniwala sa kanila, baka isipin pa nila na insulto iyon sa kanilang katalinuhan. Sa katunayan, kahit sila mismo ay nahirapang paniwalaan. Hindi nila maiwasang magtaka kung may mali ba sa pressure formation. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang kakaibang sitwasyon sa harap nila. Little brat, gusto mo pa bang ituloy? Dahil wala silang magawa, tuwang-tuwa ang matandang master na ito na makipaglaro sa kanila. Tumawa ang bagay sa isip ni Terence. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa sarili. Napagtanto niya na ang kalagayan ng Moldita ay bumuti ng husto mula nang dumating siya sa Sky Class Island, ngunit tiyak na may kinalaman ito sa kapaligiran. Ngayon, nagkaroon pa sila ng paglilibang na laruin at ay bully ang mga batang ito ng law enforcement hall ng may malaking interes. Ang mga tinaguriang eksperto ng law enforcement hall ay walang iba kundi mga bata sa harap ng demonyong bagay na ito, isang nangungunang elder ng Spirit Beast Clan. Hindi nila alam kung karangalan ba nila o kalungkutan ang makipagpalitan ng suntok sa isang dalubhasa sa antas ng nakatatanda sa pamamagitan ng mahusay na pressure formation. Tama, ang lumalaban sa 12 beses na presyon ay hindi si Terence mismo, ngunit ang bagay. Bilang isang elder ng Spirit Beast Clan, isa sa top-tier master sa buong Sky Class Island, kahit na isang bahagi na lang ng kanyang essence spirit ang natitira, ang pagharap sa antas ng pressure na ito ay isang piraso pa rin para sa kanya. Ang tinatawag na 12-fold pressure ay wala sa kanyang mga mata. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang pangunahing karakter sa mga mata ng lahat, at hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure. Walang pinagkaiba noong siya ay nagmumuni-muni sa kuweba, at sa paningin ng iba, siya ay kalmado na parang ulap at simoy ng hangin. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Terence ay may Diyos na nakatago sa kanyang katawan. Kung siya ay patuloy na umupo doon ng walang anumang pagpipigil, kahit na ang mga tao ay hindi alam ang panloob na kwento, sila ay maghahinala, at lahat ng uri ng chismis ay maaaring magsimulang kumalat. Ito ay magiging mas mahirap. Para sa mga taong sangkot, mas nabigla sila kaysa sa iba, ngunit hindi natatakot si Terence na magkalat sila ng anumang chismis. Kung tutuusin, hindi makikita sa publiko ang kanilang ginawa, at sila ang unang magugulo kapag nalaman ito ng mga tao. Napatingin siya sa 6 na stick ng insenso na magsisindi na, at ngumiti. Ginamit niya ang kanyang espiritu upang tumugon sa multo, "Senyor, huminto na tayo pagkatapos mas indi ang ika-7 joss stick." Pagkatapos ng 6 na oras ng insenso, makakakuha siya ng 30 puntos, at sa 15 puntos mula sa unang pwesto, si Terence ay may buong 45 puntos. Kahit na ipagpatuloy niya, hindi natataas ang kanyang mga punto, wala itong kabuluhan. Oh! Anak, alam mo kung kailan titigil. Ang makamulto ay tumawa at sinabing, "Mabuti, dahil sinabi mo na, ang matandang master na ito ay hindi makialam sa bagay na ito." Ngunit pagkatapos makipaglaro sa kanila ng napakatagal, kailangan kong mag-iwan sa kanila ng ilang mga alaala.
Natawa si Terence sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng bagay na ito, ngunit naaawa na siya sa mga masters na ito. Ang mga pamamaraan ng bagay na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa oras na ang ika-6 na stick ng insenso ay nasunog at ang ika-7 stick ng insenso ay naiilawan, si Terence ay nagmumuni-muni pa rin. Sa kabilang banda, ang mga masters na namamahala sa pagkontrol sa pressure ay pawang-pawis, hindi na nila kinaya. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Alam ng isang matalinong tao kung kailan siya atres. Bakit hindi natin pabayaan ang brat na ito sa ngayon at pansamantalang tumigil? Sa karamihan, papagalitin tayo ni Young Master Shu, pero hindi tayo madadamay ng isang bagong dating. Gayunpaman, nang malapit na silang huminto, ang tindi ng presyon sa field ay biglang nagsimulang tumaas ng hindi mapigilan. Agad itong lumagpas sa limitasyon ng 12 beses at nagsimulang mabilis na lumapit sa 15 o 16 na beses. Sa wala pang isang hininga, umabot ito sa hindi pa nagagawang taas na 20 beses. Nagulat ang mga masters mula sa Hall of Justice, ngunit bago sila makapag-react, si Terence, ang taong balak nilang harapin, ay tumayo at bumaba ng stage. Ang taong ito ay sa wakas ay pumayag na bumaba. Nagkagulo ang mga tao, si Terence lang mula sa 3 pavilion ang nakakuha ng 45 puntos sa unang round. Kahit na sila ay pinaglaruan ni Terence, ang kanyang lakas ay malinaw para makita ng lahat. Gaano man sila kagalit, isang salita lang ang nasabi nila sa harap ng maladyos na pagganap-paggalang na ito. Kung titingnan ang performance ng lahat ng mga baguhan sa segment na ito, maging si Harry, ang pinakasikat na bagong disipulo sa tumataas na Sky Pavilion, ay nakakuha lamang ng 35 puntos. Hindi pa banggitin ang dagdag na 50 puntos na nakuha niya bilang kabayaran, ito ay walang halaga kumpara sa pagganap ni Terence sa antas ng Diyos. 3,717. Para naman sa mga baguhan sa Green Cloud Pavilion na direktang katunggali ni Terence, si Tony, na pumangalawa sa segment na ito, ay mayroon lamang 24 na puntos, na sinundan ni Randolph, na may 23 puntos, at Hernan, na may 22 puntos. Nauna silang lahat kay Terence. Junior Kuya Linford, tinakot mo talaga kami ngayon lang. Nagtipon ang grupo sa paligid ni Terence at nagreklamo ng pabirong. Sa totoo lang, talagang nag-aalala sila hindi lamang para kay Terence, kundi para sa kanilang sarili. Huwag kalimutan, kahit na mas mataas ang posisyon ni Terence sa ibabaw, si Terence ang gulugad ng kanilang grupo. Kung may nangyari kay Terence, imposibleng lumaban sila kay Gavin at sa iba pa. Mahirap mabuhay noon. Ha! I told you guys, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako gagawa ng katangahan, mahinang ngumiti si Terence. Nagkatinginan ng kaawa-awang senior na kapatid at ang iba pa at mapait na ngumiti. Paanong hindi sila mag-aalala sa sitwasyon ngayon? Siya ang boss natin na si Terence, kung tutuusin, Hernan chuckled, ang ganap na pagganap sa antas ng Diyos ay wala sa kanya. Ang resultang ito ay pasok sa aking inaasahan, kaya hindi ako nag-aalala. Randolph, na nasa tabi niya, na sumulyap sa kanya at idinagdag, oo, kinilig ka lang nung nagsalita ka kanina. F***sake. Wala na akong lakas, hindi nag-aalala kay Boss Terence. Sigaw ni Hernan. Si Terence at ang iba ay hindi napigil ang mapangiti, sino kaya ang mahinang manganginig sa pagsasalita. Insincere talaga ang lalaking ito. Kung ikukumpara kay Terence at sa iba pa, ang mga mukha ni Lyndon, Yunpeng, at Gavin ay sobrang pangit. Huwag kalimutan, lahat sila ay kinukutya si Terence dahil sa pagmamalabos ng kanyang sarili sa harap ng lahat, at ngayon, si Terence ay naglalakad palabas ng entablado na may perpektong marka. Ang mga salitang iyon ay natural na naging matalas na sampal sa kanilang sariling mga mukha, at ang kanilang mga pisngi ay sumasakit, napakasakit na ito ay nakaukit sa kanilang mga puso. Talagang bihira na makakita ng isang taong sumampal sa kanilang sarili ng walang awa. Tulad ng pinag-uusapan ng lahat ng mga baguhan tungkol sa buong score ni Terence sa antas ng Diyos at sa kanilang mga puntos, ang grupo ng mga masters sa field na dapat ay tapos na ay natigil sa kumunoy, ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala at takot. Ano ang ginagawa ng mga idiot na ito sa itaas? Hindi ba siya naglakas loob na bumaba dahil nahihiya siyang humarap sa akin?
Masyadong madilim ang mukha ni Linden ngayon. Naisip niya na magiging isang piraso ng cake ang pakikitungo ng mga taong ito kay Terence. Naisip niya na kahit na hindi mamatay si Terence sa pagkakataong ito, kahit papaano ay kalahating patay na siya, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Terence nang hindi nasaktan at makakakuha pa ng perpektong marka. Paano niya ito matatanggap? Kung ikinahihiya lang niya ang sarili sa harap ng mga baguhan na ito, ayos lang, pero ang punto ay nagyayabang lang siya sa harap ng Natalie, sinasabing papatayin niya si Terence para ipaghiganti siya, umaasang manalo sa pabor ng munting prinsesa. Ngayon, hindi lang siya nabigo na makuha ang pabor nito, kundi nagpakatanga pa siya sa harap niya. Ang dakilang young master na si Shu ay hindi man lang nakayanan ang isang baguhan na tulad ni Terence, ito ay isang malaking biro. Hindi nila alam na napakasaya ni Natalie sa sandaling ito. Hindi nakakagulat na ikaw ang aking kapatid na lalaki, talagang gumagamit ka ng buong paggamit ng aking kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang kahihiyan, ang galit ni Young Master Shu ay maililipat lamang sa Masters ng Law Enforcement Hall sa entablado. Kung hindi sila naging incompetent, paano siya napunta sa isang nakakahiyang sitwasyon? Ang hindi niya alam ay hindi ang mga tao sa entablado ay hindi naglakas loob na bumaba para harapin siya, ngunit sadyang hindi sila makababa sa sandaling ito. 20 beses ang presyon ay ganap na lumampas sa limitasyon ng kanilang kontrol. Ang buong puwersa ng pagpapatupad ng Batas Hall ay nagsimulang gumana ng buong puwersa. Sa oras na ito, ang kanilang mga tungkulin ay hindi na ang mga masters ng Pormasayon, ngunit tulad ng mga bagong dating, sila ay naging biktima ng pagsugpo sa Pormasayon. Ito ay 20 beses ang presyon sa sandaling ito ay lumitaw, at ito ay tumataas pa nga ng hindi mapigilan. Paf! Sabay-sabay na bumulwak ng dugo ang lahat ng mga eksperto ng Law Enforcement Hall. Ang nakakakilabot na eksenang ito ay talagang natakot sa lahat ng manunood. Maging ang galit na young master na si Shu ay natigilan. What the hell? Hindi ba't siya lang ang namamahala sa pagkontrol sa tindi ng pressure? Kailangan bang samuka sila ng dugo? Ito ay masyadong exaggerated. Gayunpaman, sa oras na ito, walang makasagot sa kanilang mga katanungan. Sa oras na ito, ang mga eksperto ng Law Enforcement Hall na nasa entablado pa rin ay ganap na nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang presyon na higit sa 20 beses na mas malakas ay nabasag sa kanilang mga ulo. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga eksperto sa kanilang antas. Bahala na ang lumaban, gusto man nilang tumayo at tumakas sa eksena, may gana pero walang lakas. Kahit na magsabi sila ng karagdagang salita o hayaan ang kanilang pagbabantay, maaari itong humantong sa malubhang pinsala. Lahat sila ay nabigla. Kung magpapatuloy ito, talagang mamamatay sila sa pressure nitong fully operating formation. Ang tanging nakakaalam ng katotohanan, si Terence, ay walang anumang simpatiya sa kanila. Kung tutuusin, ngayon lang siya sinusubukang patayin ng mga taong ito, at kung hindi dahil sa tulong ng mga maltong ito, kahit papaano ay nasugatan siya ng malubha. At ngayon, pagkakataon na ng mga taong ito na magdusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa itaas, napagtanto ni Linden, Yunfeng, at ng iba pang nasa ibaba na may mali. Ngunit kahit na natanto nila ito ay walang silbi. Dahil maliban sa mga eksperto sa loob ng Law Enforcement Hall, ang mga tagalabas na tulad nila ay walang paraan para malaman kung paano kokontrolin ang pressure formation. Kung siya ay umakyat ng padalos-dalos, ang tanging kahihinatnan ay ang samahan itong mga eksperto ng Law Enforcement Hall na mamatay. Nang makita na ang mga pinsala ng mga tao sa entablado ay nagiging mas malala, at na sila ay maaaring mamatay sa isang sandali, ang lahat sa madla ay biglang bumilis ang kanilang mga puso. Isang walang kapantay na malakas na aura ang biglang dumating mula sa malayo at tumangay patungo sa direksyon ng karamihan. Nagulat si Terence, ang aura na ito ay katulad ng 3 matatandang nakita niya sa likod ng bundok. Sa isang kisap mata, biglang lumitaw sa mataas na platform ang isang binata na may sword chi sa paligid. Ang pressure sa kanya ay higit sa 20 beses na mas malakas, ngunit ito ay tila walang silbi. Parang hindi naman siya nahihirapan.
Ang matatalas na mata ng binata ay dumaan sa mga taong nasa ibaba ng entablado. Lahat ng nahuli ng kanyang tingin, kabilang sina Linden at Yunfeng, ay walang kamalay-malay na nanginginig na parang naglalakad sa manipis na yelo. Para silang papatayin sa kanyang titig sa susunod na sandali kung hindi sila mag-iingat. 3,718. Ang lakas ng taong ito ay dapat na maihahambing sa isang elder level na eksperto. Sabi ni Terence sa sarili. Mukha namang bata ang lalaki, pero hindi na dapat ganoon kabata ang totoong edad niya. Kung hindi, gaano man siya kay-talento, hindi siya magiging ganito kalakas. Ang mga mata ng binata ay nahulog sa mga masters ng law enforcement hall. Sa pagtingin sa kanilang nakakahiyang hitsura, bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, isang bungkos ng basura. Pagkasabi noon ay iniunat niya ang kamay at iwinagayway ito sa ere. Ang napakalakas na pressure na dumudurog sa kanilang mga ulo ay agad na natangay, at ang pressure formation ay tahimik ding bumalik sa orihinal nitong estado, na parang hindi pa ito gumagana ng buong lakas. Ang mga eksperto sa pagpapatupad ng batas hall sa wakas ay nakipaglaban mula sa gilid ng kamatayan. Hindi man lang sila nag-abalang ayusin ang kanilang paghinga. Dali-dali silang lumuhad sa harap ng binata at magalang na sinabing sabay-sabay, "Greetings, Hall Master." Nagkatinginan ang mga bagong alagad. Nahulaan na ng mga mas nakakaalam ang pagkakakilanlan ng binata. Siya si Julius, ang kasalukuyang master ng law enforcement hall. Sinasabing si Julius ay kinikilalang henyo ng 3 pavilion. Siya ay 38 taong gulang, ngunit ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang elder. Siya ang pinakabatang hall master sa kasaysayan ng law enforcement hall, at siya rin ang pinakawalang awa na hall master. Narinig na ni Terence ang kanyang senior na binanggit ang taong ito noon 3 taon pa lang mula nang siya ay pumalit, ngunit nagawa niyang gawing solidong piraso ng metal ang Hall of Justice sa kanyang makapangyarihang pamamaraan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 2 sa mga matatanda mula sa 3 pavilion ay natamba na niya mula sa alikabok. Ito ay isang bagay na hindi nagawa ng kanyang hinalinhan sa loob ng mga dekada. Ang pagdinig tungkol sa kanya ay hindi kasing ganda nang makita siya ng personal. Ang taong ito ay talagang hindi simple. Napabuntong hininga si Terence sa kanyang puso. Bigla niyang napansin na medyo kinakabahan si Chengmin. Nalito si Terence, isang big shot na tulad ni Julius ay hindi dapat may kinalaman kay Chengmin, na isa lamang Sky Class Peak Master. Ano ang dapat kabahan? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, sa background ng pamilya ni Chengmin, napilitang ihinto ng Law Enforcement Hall ang pag-iimbestiga sa kaso ng pagkasira ng Keshoy Villa sa ilalim ng panggigipit ng mastermind, na isang elder na may apelyido ni Lee. Gayunpaman, hindi pa kinuha ni Julius ang Law Enforcement Hall noong panahong iyon. Kung ang namamahala sa pagsisiyasat ay si Julius, maaaring iba ang resulta. Ang hindi alam ni Terence ay hindi nagsisisi si Chengmin na hindi kinuha ni Julius ang Law Enforcement Hall noon. May mas nakakagulat na dahilan. Gayunpaman, bago siya makakuha ng sapat na lakas, kahit na siya ay may malaking sama ng loob, maaari lamang niya itong ibaon sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi maglakas loob na ipakita ito. Kung hindi, sasalubungin siya ng kapahamakan. Lumingon si Chengmin kay Terence. Sa pagkakaalam niya, walang sinuman sa 3 pavilion ang makakalaban ng isang henyo tulad ni Julius, ngunit kung ang kanyang amo na si Terence, na nakagawa ng napakaraming nakakagulat na bagay, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Inaasahan nila na si Boss Terence ay maaaring maging katulad ng milagrong doktor na si Zhang Liju, na sumikat sa sekular na mundo. Anong nangyayari? Ang kalmadong tono ni Julius ay walang anumang emosyon, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagmamalabas, na nagiging dahilan upang ang mga tao ay hindi makapag-isip na suwayan siya. Nagkatinginan ng mga eksperto ng Law Enforcement Hall na nakahandusay sa lupa. Ang isa sa kanila ay maingat na sumagot, "Hall Master, kami ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa pagtatasa ng bagong dating sa malugod na bagong pavilion. Hindi natin alam kung bakit biglang nawala ng kontrol ang Great Pressure Formation. Hindi alam ang dahilan.
Hindi alam ang dahilan. Ang malamig na tingin ni Julius ay dumaan sa iilan sa kanila, na naging dahilan upang tumindig ang kanilang mga balahibo. Kung hindi dahil sa katotohanang may ginawa lang sila kay Terence at hindi nila alam kung bakit biglang nawala ng kontrol ang pressure formation, ang tingin na iyon lang ang nakapagpakita sa kanila ng katotohanan. Bilang master ng law enforcement hall, madali para kay Julius na makakuha ng anumang mga lihim mula sa kanila. Talagang hindi alam ng subordinate na ito. Ang iilan sa kanila ay nagmamadaling ibinaba pa ang kanilang mga ulo. Walang sinabi si Julius. Gayunpaman, mukhang hindi niya itutuloy ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mahusay na pagbuo ng presyon ay kasangkot sa pag-aayos ng lahat ng mga loft sa buong law enforcement hall. Bagamat ito ay malakas, ang anumang bahagyang paggalaw ay maaaring makaapekto sa operasyon ng buong mahusay na pormasayon. Ito ay karaniwan para sa ito upang mawala sa kontrol. Nakahinga ng maluwag ang mga lalaki sa lupa. Hindi sila nagsinungaling kay Julius, ngunit wala silang sinabi sa kanya tungkol kay Terence. Kung mag-iimbestiga ang master, patay na sila o balat. Inalis ni Julius ang kanyang malamig na tingin sa mga tao mula sa Welcome Pavilion at sinabing, hindi tinatanggap ng law enforcement hall ang mga walang katuturang tao. Dahil tapos na tayo rito, bilasan mo at itaboy ang mga walang kaugnayang tao na ito. Nang marinig ito, bumigat ang paghinga ng mga rookie sa ibaba ng entablado at hindi nila maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Ang taong ito ay talagang makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga salita ay medyo mayabang. Sa ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Yunfeng. Siya ang pavilion master ng Welcome Pavilion, ang pinuno nila. Sa oras na ito, natural na sa kanya ang pumasok. Gayunpaman, kumilos si Yunfeng na parang wala siyang narinig mula sa simula hanggang sa huli, ni hindi man lang naglakas loob na umutot. Totoo na ang malugod na bagong pavilion at ang law enforcement hall ay parehong independenteng departamento ng tatlong malalaking pavilion. Isinasantibi ang kani-kanilang mga lakas, sa teorya, ang kanyang posisyon bilang master ng pavilion ng malugod na bagong pavilion ay nasa parehong antas ng master ng hall na nagpapatupad ng batas. Bukod dito, ang pagtatasa ng bagong dating ay inaprobahan ng Elders Council. Sa makatuwid, mayroon siyang kapital na mga tuwiran sa kabilang partido. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang sikat na Julius. Siya, si Yunfeng, ay medyo mas malakas na langgam sa paningin ng kabilang partido. Para hamanin ng gayong halimaw, anong klaseng biro ito? Kung talagang maglakas loob siyang gawin ito, baka imbitahin siya ng law enforcement hall na mag-isang mag-guest bukas at hukayin ang lahat ng kanyang sikreto. Sa oras na iyon, tanging kamatayan lang ang hinihintay niya. Pagkatapos sabihin iyon, hindi man lang tumingin sa iba si Julius. Sumilaw siya palabas ng mataas na plataporma at nawala sa paningin ng lahat. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa audience na parang biglang nawala sa katawan nila ang isang bundok. Ang pressure na ibinigay sa kanila ni Julius ay mas malaki pa sa pressure test kanina lang. Pagkatapos, ang mga mata ng lahat ay bumalik kay Yunfeng, bawat isa sa kanila ay puno ng pang-aalipusta at kawalang kasiyahan. Masyadong duwag ang performance ng lalaking ito ngayon. Buti na lang at makapal ang balat niya para magmukhang normal pa rin sa panahong ito. Sa gabi ng ika-19 ng Setyembre, ang Murlocs ay magsasagawa ng isang book club sa Harbin Institute of Technology. Mga mambabasa ng Harbin, huwag palampasin ito. Biyernes ng gabi, magkakaroon ng malaking bilang ng mga naka-autograph na libro ng libre. 3,719. Sa sandaling ito, biglang may sinabi si Gavin na nagpalihis ng atensyon ng lahat. Pavilion Master, dahil nawala na sa kontrol ang Corsian Grand Array, kailangan bang i-score muli ang pagsusulit na ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagkagulo ang buong lugar. Ang pressure formation ay nawala sa kontrol, na nangangahulugan na ang pagsubok na ngayon ay hindi tumpak. Sa teorya, talagang kailangan na muling suriin. Malinaw ang intensyon ni Gavin, gusto niyang tulungan si Yunfeng palabas at kasabay nito, itutok ang kanyang sibat kay Terence. Kung babalikan nila ang pagsusulit, ang higit na magdurusa ay siya, ang nakakuha ng buong marka.
Ngunit ngumiti lang pabalik si Terence, wala man lang planong tumutol. Pagkatapos ng lahat, hindi siya umasa sa swerte para makuha ang puntong ito kahit nagawin pa niya ito ng ilang beses, makakakuha pa rin siya ng buong puntos, at ang resulta ay hindi mag-iiba. Saglit na nag-isip si Yunpeng, pagkatapos ay bumaling kay Linden at sinabing, ano sa palagay mo, young Master Shu? Senior ka nila, at bilang isang manunood, mas malinaw mong nakikita ang mga bagay-bagay. Ang iyong opinyon ay tiyak na magiging mas kapani-paniwala. Hindi napigilan ng mga baguhan na palihim na tingnan siya ng masama. Ang master ng pavilion na ito ay hindi lamang duwag na pagong, ngunit magaling din siyang mambobola sa iba. Upang makaupo sa ganitong posisyon, mayroon nga siyang kakayahan. Sayang lang at hindi siya disenteng tao. Si Linden naman ay tumingin sa law enforcement master sa stage. Kung hindi nila makukuha ang pagkakataong ito para harapin si Terence para sa kanya, hindi mahalaga kung ilang beses niya ulitin ang proseso. Agad siyang nagtanong, ano sa tingin niyo? Nagkatinginan ng ilang eksperto ng law enforcement hall at mapait na ngumiti. Minsan lang sila nakapunta dito, at nasa miserable na sila. Muli. Hindi kaya itatapon niya ang buhay niya. Bukod dito, sinabi ni Julius na hindi tinatanggap ng law enforcement hall ang mga taong walang katayuan. Kung tinulungan nilang muling suriin ang malugod na bagong pavilion, labag sila sa kagustuhan ni Julius. Hindi ito biro. Young Master Shu and Pavilion Master Yunpeng, sabi ng leader ng grupo. Sa totoo lang, saglit lang nawala ng kontrol ang array. Normal ang lahat bago iyon. Hindi na kailangang suriin muli ito. Natigilan si Linden nang marinig niya ito. Tumingin siya sa mga mata ng ibang tao at tumango kay Yunpeng, hindi nagsasalita ng anuman. Kung ganon, then it's settled. Balik muna tayo sa Welcome New Pavilion. Bilang karagdagan, Junior Brother Kang, mangyaring magtrabaho ng husto at ipakita ang mga punto ng bawat bagong dating sa pisara. Sa oras na iyon, maaari mong ihambing ang mga ito. Matapos maibigay ang mga tagubilin, ang mga bagong alagad ay nagmamadaling umalis sa law enforcement hall, ang lugar na ito na nagpapahina sa kanila ng walang kapantay, sa pangunguna ng kani-kanilang senior steward. Bumalik sila upang magpagaling at maghanda para sa ikalawang bahagi ng pagtatasa na gaganapin pagkalipas ng 3 araw. Binigyan ni Terence si Natalie ng tingin ng pasasalamat habang umalis siya kasama ang grupo. Kung tutuusin, pumunta rito ngayon ang munting senior sister na ito para suportahan siya, at natural lang sa kanya na magpasalamat sa kanya. Gayunpaman, kinailangan pa rin ni Natalie na magpanggap na napupuot sa kanya sa panlabas, kaya't lihim lamang niyang ipinaramdam sa kanya ang mga galaw ng kamay. Emph! Sinadya ni Natalie ang malamig na emph, ngunit lihim siyang masaya para kay Terence. Ngayon, hindi lamang si Linden, ang taong pinakaayaw niya, ay nabigo na saktan si Terence, ngunit si Terence ay nakakuha pa ng isang mahimalang buong marka. Ito ay sobrang kasiya siya. Pagkaalis ng mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion, umalis din si Natalie kasama nila. Si Linden lamang ang naiwan sa ngalan ng pangangalaga sa kanyang mga kaibigan mula sa law enforcement hall. Ang kanyang layunin ay natural na magtanong tungkol sa panloob na kwento. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo lang pinansin ang aking mga salita. Huwag mong sabihin sa akin ni hindi mo kay hawakan ng Terence. Tiningnan ni Linden ang mga eksperto sa law enforcement hall na ito na kalungkutan sa puno ng galit. Nangako siya kay Natalie na haharapin niya si Terence ngayon, ngunit sa huli, hindi lang hindi nasaktan si Terence, nakakuha pa siya ng buong marka. Nasaan na ang mukha niya? Hindi siya gaanong pinansin ni Natalie, at dahil nawalan siya ng mukha ngayon, hindi niya ito bibigyan ng magandang mukha sa hinaharap. Ang hindi niya alam ay hanggat sinabi niya sa kanya na haharapin niya si Terence, gaano man kagalit si Natalie sa kanya, susundan siya nito. Pagkatapos ng lahat, siya ang maliit na senior sister ni Terence. Ang mga masters ng law enforcement hall ay nagtinginan sa isa't isa na walang magawa. Bagamat ang young master na ito na si Shu ay may malakas na background at hindi ma-provoke, hindi siya kasenjiya ni Julius nang kaharap nila siya. Siya ay higit pa o hindi gaanong napahiya.
Ang pinuno ng grupo ay sumagot sa malalim na boses, "Young Master Shu, sinubukan namin ang aming makakaya ngayon lang. Kung hindi, hindi kami mawawalan ng kontrol sa Grand Formation. At saka, nakita mo na ang nangyari kanina. Kung hindi dahil sa napapanahong pagliligtas ni Hall Master Gongyang, patay na kami ngayon." Paano nakatakas si Terence nang hindi nasaktan? Sinubukan ninyong lahat ang lahat, ngunit nakakuha pa rin siya ng perpektong marka. Tanong ni Linden na may nagtatakang ekspresyon. Sa katunayan, hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay magbibingi-bingihan sa kanyang mga salita. Lahat kasi sila ay matandang kakilala na matagal na niyang kaibigan. Ang mga taong ito ay nakapagtrabaho na ngayon sa Law Enforcement Hall, na iginagalang ng lahat dahil sa kanilang relasyon sa kanyang lolo, si Leonardo. Walang dahilan para saktan nila siya sa paraang walang kabuluhan para sa isang bagong dating na hindi nila kilala. Hindi lamang si Linden ang naguguluhan sa tanong na ito, ngunit ang mga eksperto ng Law Enforcement Hall ay naguguluhan din. Kung ang pagbuo ay wala sa kanilang kontrol pagkatapos ng 12 beses na presyon, paano pa kaya bago iyon? Ang lahat ay malinaw na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Masyadong peke kung si Terence, isang baguhan lang na foundation stage, ay makatiis sa pressure ng 12 beses na mas malakas. Ito ay imposible. May nangyaring mali sa panahon ng proseso, at hindi lang nila ito napansin sa oras na iyon. Ang iilan sa kanila ay nagkatinginan ng matagal bago ang isa sa kanila ay nag-isip sandali at sinabing, "Young Master Shu, at mga kapatid sa US, sa oras ng ika-4 na Joss Stick, na gusto ni Terence na tumayo at umalis." Sa gawin niya, halatang hindi na siya makatagal, pero for some reason, napaupo siya pabalik sa kalahati. Hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Oh, tama. Lahat sila ay nagkamot ng ulo, akala nila ay sinusubukan lang ni Terence na makuha ang mga puntos, ngunit ito ay kakaiba. Kaya sa tingin ko, malaki ang posibilidad na nagkaroon na ng problema sa formation noong mga panahong iyon at wala na sa ilalim ng aming kontrol. Marahil pagkatapos noon, wala naman lang na pressure sa kanya, kaya naman nakaka-relax siya. Gayunpaman, hindi namin ito napansin at patuloy na pinalakas ang pressure. Dahil dito, tuluyang nawala ng kontrol ang formation, dahilan para magdose kami. Nang marinig ito ng iba, hindi nila maiwasang sumang-ayon. 3,720. Maging si Linden, na nakatayo sa ibaba ng entablado at malamig na nanunood, ay nadama na may katuturan kapag naiisip niya ito. Kung hindi, walang ibang paraan para ipaliwanag kung bakit mabilis na naka-recover si Terence kahit hindi na niya kaya. So, this time kasalanan na ni Terence Brat, sinuwerte lang siya. Bagamat naniwala si Linden sa paliwanag na ito, isinapuso pa rin niya ito. Totoo iyan. Kaya, Young Master Shu, hindi mo talaga kami masisisi kung bakit hindi namin ginawa ang aming makakaya sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, nasa tao ang magplano, at ang Diyos ang magtatagumpay. Napabuntong hininga ang iilan sa kanila. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa kanila na kunin muli ang pagsusulit? Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon na guluhin muli si Terence. Sumimangot si Linden at sinabing, hindi niya gaanong inisip si Terence noon, ngunit ngayong nag-iisip na talaga siya ng mga paraan para makitungo sa kanya, naasar siya na nakatakas si Terence dito. Si Terence ay isa na ngayong tinak sa kanyang tagiliran, at hindi niya ito maaalis hanggat hindi niya ito inalis. Hindi maiwasan ng mga eksperto ng Law Enforcement Hall na magtinginan at mapait na mapangiti. Young Master Shu, nakita mo na ang kalagayan natin ngayon. Hindi tayo makakabawi ng walang ilang araw na pahinga. At saka, narinig mo na ang mga salita ni Hall Master Gongyang. Paano natin siya masusuway? Sa pagkakataong ito, walang masabi si Lindan. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang makapangyarihang tao tulad ni Julius, at maging siya ay walang pagpipilian. Sa katotohanan, kahit na ang kanyang lolo, si Leonardo, ay personal na dumating, si Julius ay maaaring hindi payag na tanggapin ito, lalo pa ang isang young master na tulad niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang numero 1 tao sa bagong henerasyon ng 3 magagandang pavilion sa North Island.
Kung siya ay patuloy na umunlad tulad nito, ito ay halos tiyak na siya ay magiging isa sa 3 dakilang pavilion sa hinaharap. Maging si Leonardo, isang big shot ng Elders Association, ay magalang lamang na tawagin siyang junior brother kapag nakaharap sa kanya. Speaking of which, Young Master Shu, gamit ang iyong kapangyarihan, hindi ba't kasing dali ng pagdurog ng bug na harapin ang ganoong kaliit na figure? At saka, hindi lang ito ang segment ng kanilang rookie evaluation. Sa susunod na ikalawang segment, hindi ba mas madaling gumawa ng isang bagay para patayin siya? Ilang tao ang nagmungkahi? Mayroong 6 na bahagi sa pagsubok, at ang unang bahagi ay ang pagsubok sa presyon, na siyang pinakamahirap na bahaging patayin. Ang ikalawang bahagi, lalo na, ay ginawang mas madali ang pagpatay kay Terence nang hindi sinasadya. Magaling sinabi. Lumiwanag ang mga mata ni Linden at sinabi niya, ang ikalawang segment ay nakatakda sa loob ng 3 araw mamaya. Ang iilan sa inyo ay dapat na mas marami na o mas kaunti pa ang naka-recover ngayon. Dahil naghahanap din si Yunfeng ng mga eksperto na tutulong sa kanya bilang mga examiners, maaari ko ring hayaan ang iilan sa inyo na maglakbay. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat problemayan ng isa ang 2 master para sa parehong bagay. Good, pareho din tayo ng intensyon. Nagkatinginan ang iilan sa kanila, puno ng malisya ang kanilang mga mata. Sa huli, si Terence ang naging dahilan upang sila ay nasa ganitong estado. Natural, kailangan nilang bumawi kay Terence. Tumanggo si Lindan. Sige. Ipapausap ko si Gavin at ang iba pa para pag-usapan ito sa inyo pagkaraan ng 3 araw. Malalim ang hinanakit nila kay Terence at mas alam nila ang kanyang mga kahinaan. Sa pagkakataong ito, kailangan nating siguraduhing walang mangyayaring masama. Nawala na siya ng mukha sa harap ng Natalie minsan, at hindi na siya mawala ng mukha muli. Hindi pa banggitin si Linden at ang iba pa na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagbabalak laban kay Terence, si Terence mismo ay walang pakialam sa mga taong ito. Kung tutuusin, sa tunay na lakas ni Terence at lahat ng uri ng mga nakatagong baraha, hanggat hindi nakipagsapalaran si Linden at nagpapadala ng mga tao upang patayin siya, kahit na gumamit siya ng lahat ng uri ng mga pukana at panlilinlang laban sa kanya, maaaring wala siyang magawa sa kanya sa huli. Not to mention, kasama niya sina Leandro at Chengmin sa grupong ito ng mga tao. Hanggat makukuha nila ang impormasyon sa tamang panahon, kahit gaano pa kaselo ang plot, magiging biro kung ito ay malantad. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa pavilion, mabilis na inilagay ni Harry ang mga puntos para sa unang round sa announcement board, na nakakuha ng atensyon ng mga bagong disipulo. May nagmamalaki, may nagbubuntong hininga, may mahinahon, at may balisa. Ito ay isa pang live na palabas ng lahat ng nabubuhay na bagay. Dahil ang mga puntos ay nahati sa 3 pavilion, ang bawat bagong dating ay nagbigay pansin lamang sa kanilang sariling mga punto ng pavilion. Sa Green Cloud Pavilion, natural na ang buong score ni Terence ang pinakamaganda, na naiwan kay Tony at sa pangalawang pwesto na malayo. Sa pagtingin sa mga punto at pakikinig sa iba, papuri at inggit para sa perpektong marka ni Terence, si Tony, na orihinal na puno ng kanyang sarili at nangakong durugan si Terence upang makuha ang unang pwesto, ngayon ay galit na galit. Si Terence ay may 45 puntos, habang siya ay mayroon lamang 24. Unang segment pa lang ito, at may 21 puntong pagkakaiba sa pagitan nila. Sa napakalaking pagkakaiba, nangangahulugan ito na kung si Terence ay hindi gumawa ng anumang malubhang pagkakamali sa susunod na 5 mga segment, hindi niya ito magagawa kahit gaano pa niya subukan. Sa katunayan, sa lakas ni Tony sa unang bahagi ng foundation stage, kahit na hindi matatag ang kanyang foundation, kung hindi siya nasangkot sa isang kapwas palad, maaaring tumagal siya ng 3 insenso, o kahit na 4 tulad nina Harry at Leandro. Kahit na hindi niya may kumpara sa buong marka ni Terence, hindi siya masyadong maiiwan. Sa kasamaang palad, walang mga hits sa mundong ito. Kung ang isang tao ay hindi pinalad, kahit isang higop ng malamig na tubig ay sapat na upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Imposibleng pigilan ito.
Maamin lang ni Tony na hindi siya pinalad na nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Paano niya masisisi si Young Master Linden? Kahit na magkaroon siya ng 10 beses na lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob. Ikasyam na pinsan, kailangan mo akong tulungang mag-isip ng paraan, kung hindi, nakakahiya sa ating dalawa kung ang tanggang Terence na iyon ay tumawid sa ating mga ulo. Walang ibang pagpipilian si Tony kundi humingi ng tulong kay Gavin. Tumingin si Gavin kay Terence na pinaliligiran ng kanyang mga kapatid at malamig na tumawa, bakit ka ba nagmamadali? Unang segment pa lang ito. Marami pang pagkakataon para patayin siya. Basta mamatay siya, paano kung mas marami siyang puntos? Gusto mo bang bigyan ng unang pwesto ang isang patay? Patayin si Terence. Kaya mo ba yan? Nagulat si Tony. Bagamat palagi niyang kalaban si Terence, gusto lang niyang year-off si Terence para makabawi sa kanya. Hindi niya naisip na patayin ng direkta si Terence. Sa totoo lang, hindi lang siya kahit si Gavin ay hindi iyon naisip noon. Hindi naman sa hindi sila masyadong malupit, ngunit kung papatayin nila ang isang bagong dating, mawawala ang mga bagay-bagay. Hindi nila ito kayang takpan ng kanilang mga kakayahan, at madali para sa kanila na mailibing ang kanilang mga sarili kasama niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.